sa kamera ang matinding inabot ng kahera ng isang kainan mula sa isang customer. Matapos buhusan ng tubig at batuhin ng bote, pinakain pa raw siya ng pera nito. Dumulog na sa barangay ang biktima, bit-bit ang pruweba ng panghihiya at pagmamalupit ng nirereklamong customer. Nakatutok si Michael Fahatin, exclusive. Maluha-luha ang kaherang si Marjorie Reynaldo habang kinikwento ang pagkamalupit na dinanas sa kamay ng customer na nakilalang si John Paul Encinas. May-ari umano ng isang laundry shop malapit sa kanilang establishmento sa Maynila. Kwento ni Marjorie na nanghalian sa kanilang restaurant si Encinas nitong Lunes pero hindi agad nagbayad. Nagsabi raw na kukuha lamang ng pera sa kotse. Siningil ko po siya tapos po nung siningil ko po siya, sabi ko mamaya na lang daw po. Tapos sabi ko hindi po pwede, ngayon na. Tapos sabi ko po, nung sa laundry po ba, pwedeng ganyan. Tapos doon na po siya nagalit na nagsisigaw po. Sige, paliwanag ko sa akin mismo. Nang bumalik matapos ang isang oras, uminom pa raw ito ng tubig. Pero nang singilin, ito na ang nangyari. Binuhusan si Marjorie ng tubig. Hindi na po ako nakapagsalita tapos siya madami na po siya sinasabi. Di man niya maalala mga sinabi ng customer, ganito ang mga sumunod na pangyayaring nahuli ng kamera. Umalis sandali si Encinas, pero pagbalik, hinatak mula sa counter si Marjorie, kaya humampas ito sa counter. Maya-maya lang, binato ni Encinas si Marjorie ng bote ng mineral water na may lamang tubig. Wala na siyang nagawa kundi umiyak. Ilang minuto pa, may inabot na pera ang kasamahan ni Encinas sa kanya. Dali-daling nagpumili si Encinas na pumasok sa loob ng kahera. Pinipigilan ko na nga po kasi po, nasyak na rin po ako noon, di na rin po ako, nanginginig na rin po ako noon. That time po, sinabi ko po sa kanya, sir, tama na po, sabi kong ganun. Tapos binawalin ko rin po siya, nasabi ko, huwag na lang po siyang umanong, para hindi na po lumaki. Bagamat sinubukang pigilan ng kasamahan ni Marjorie na si Angel, nakalapit pa rin si Encinas kay Marjorie at may itinapal sa bibig nito. Ayun po, inaawat ko na nga po siya dahil po papasok na po siya. Eh hindi ko na po nayampas niya na po ako. Itong anong ginawa niya nung pumasok siya? Ay, papakain niya po kay Ate Marge yung pera po. Nakita ko talaga na sa bibig yung pera. Opo, ginanon niya lang po yung bibig niya. So, ano gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Sige, sabihin mo lang. Gusto mo, pingi siya ng tawad sa'yo or something? Hindi ko po yun kailangan. Ano gusto mo sana mangyari? Sinubukan namin kunin ang panig ni Encinas pero wala ito sa laundry shop na malapit sa kainang pinagtatrabahuan ni Marjorie. Ayon sa management ng gusali, sinabi raw ng staff ng laundry shop na ayaw magpa-interview ni Encinas. Dagdag pa ng management, hihintayin daw nila na umusad at matapos ang investigasyon bago nila desisyonan ang estado ng pamamalagi ng negosyo ni Encinas sa kanilang gusali dahil sumano'y naging asal nito. Nag-iwan kami ng numero para sa kampo ni Encinas kung saan kami pwedeng makontak para makuha ang kanilang panig, ngunit hindi pa rin siya kumukontak hanggang sa mga oras na ito. Wala naman po kaming that time na magagawa nun, pares lang po kaming babae. Tapos yun po. Kasi ano gusto mong mangyari sana? Pwede nga po, sana po pakulong po. Michael Padre, nakatutok, 24 oras. Muli po ang GMA News ay bukas para sa panig ni Ginoong Encinas. Maaari kaming matawagan sa numerong 982-7777.